But if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. Reading from Luke 6:32, 33, and now verse 34. And if you lend to those from whom you hope to receive back, what credit is that to you? For even sinners lend to sinners to receive as much back. Verse 35, but love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return, and you will be sons of the Most High. For He is kind to the unthankful, or to the unthankful and evil. And last verse, in verse 36, it says, therefore be merciful, just as your Father is merciful. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po kayo upo, sabihin niyo sa inyong katabi, ang ating Diyos ay maawain. Please be seated, mga kapatid. People who care. Mga tao, mga kapatid, na may tunay na malasakit, mga tao na mayroon pong pag-asikaso at pagkalinga sa kanyang kapwa. Ito po ang ating pag-uusapan sa umaga ding ito. Welcome to the house of the Lord, mga kapatid, and I'm so happy to see you in the house of God today. The Bible, mga kapatid, warns us that in the last days, sa mga huling araw, men shall be lovers of their own selves. Mamahalin raw ng tao at magiging makasarili ang tao dahil God, at yun po ang mangyayari sa mga huling araw. Caring for others is unacceptable to some. Wala po silang iniisip kung hindi ang kanilang sarili, at yung pagmalasakit o yung pagdamay o yung pagmahal sa kapwa ay tila hindi po nila ito iniisip. And that even believers, ito po ang malungkot, na kahit mga mananampalataya na ng Lord ay nahahawa, tend to adopt such ungodly attitudes. At yun po ang malungkot. Dahil sinabi nga sa hula ng Bible na darating ang panahon ng mga tao ay magiging makasarili, pati na ang mananampalataya na naturuan na maging selfless ay nahahawa na po ng kaugalian ng sanlibutan ito. And they adopt this ungodly attitude, being insensitive. Yung nagiging manhid, mga kapatid, at wala pong pakiramdam, at nagiging matigas ang puso. Ang sabi sa Tagalog ay balat kalabaw, na wala pong siyang pakialam sa kanyang kapwa, at I don't care attitude. Wala akong pakialam na pag-uugali. It seems to be the cup of tea of many people. Yan na po yung kanilang parang paninindigan sa pakikitungo sa kanilang kapwa. Yung sila'y matigas at wala po silang koneksyon sa kanilang kapwa. What the world needs, mga kapatid, now is God, hallelujah, or our caregivers, mga kapatid. What the world needs, mga kapatid, are caregivers. Ito po, hindi yung mga tao na magiging tagapag-alaga ng mga senior citizens sa ibang bansa. Kung hindi, kaya ko ginamit yung salitang caregivers, ito po yung magiging tagapag-alaga at dadamay at mag-aasikaso sa kanyang kapwa. Because he is part of the people who genuinely care for others. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lucas, Apostle or disciple Luke, mga kapatid, instructs us to be merciful as God is merciful. Being merciful is selflessness. The opposite of selfishness is selflessness. Yung ikaw, mga kapatid, iniisip mo hindi lang ang iyong sarili, kundi ang iyong kapwa din at ang iba. We are to be a people who really care for others. Kailangan tayo raw po ay maging tao
na pinili ng Lord na magkaroon po ng malasakit, awa at pag-ibig at pag-unawa sa ating kapwa. We see godly examples in the Bible. Sa Biblia, mga kapatid, ay napakarami pong mga ehemplo makikita natin sa mga taong may malasakit sa kanilang kapwa. Tingnan ninyo, mga kapatid, yung sinabi sa Marcos 2, 1 hanggang 5. Mark 2, verses 1 to 5, mga kapatid. The companions of the sick man that lowered him to Jesus to be healed. Ito po ikwento, mga kapatid, ng 4 na magkakaibigan at yung kanilang may sakit na kasama ay kailangan makarinig ng salita ng Diyos at higit sa lahat ay kagalingan. Sabi rito, 4 of them helped this sick man to be near Jesus, even to the extent of removing the roof on top where Jesus was and put down and let down the bed towards Jesus. Ito po yung kwento sa Biblia na kung saan yung mga 4 na mga kasama, magkakaibigan, nagtulong-tulong sila para ibaba yung higaan nung may sakit nilang kaibigan para man lang matapat doon kung saan nangangaral si Kristo. Pinakialaman nila ang bubungan ng may bubungan para lang makarinig at makaroon ng tsansa gumaling ang may sakit nilang kaibigan. In verse 5, Jesus saw their faith. Nakita ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. At sabi po rito, mga kapatid, in verse 12, the sick in palsy was healed right there and there. Pinagaling ng Lord. Yung tao na binaba ng 4 niyang kaibigan mula sa bubungan, hindi po dumaan sa pintuan dahil punong-puno na po yung lugar. Kailangan po ng pamamaraan para pa rin makarinig ng salita ng Diyos ang kanilang pasyente at hindi po sila nabigo dahil mayroon pong tao na nagmalasakit sa kanilang may sakit na kaibigan, dalhin ang kanilang pasyente sa presensya ng tagapagpagaling. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Diyos na naging tao, Emmanuel. 4 people caused the healing. They cared enough. Nagmalasakit sila, mga kapatid, para ang isang tao, kaibigan nila, magkaroon ng kagalingan. Ikalawa, mga kapatid, sa Lucas 10:30 hanggang 37, the Good Samaritan cared for the dying. Itong mabuting Samaritano na to, siya po ay nagmalasakit, samantalang meron pong hindi po pareseyo, ang naglakad doon ay priest, saserdote, na lumakad doon, mga kapatid, na unang nakasumpong doon sa may sakit. Hindi lang may sakit, mga kapatid, binugbog ng mga magnanakaw. Kaya this victim was left half dead. Akala nila'y patay na. Pero ito'y, mga kapatid, nag-aagaw buhay at nasumpungan ng isang naglalakad dun sa daanan na yon ng isang saserdote. Itong kawawang tao, nilagpasan niya po. On the other side, mga kapatid, meron pong isa pang tao, Libita naman, na ang Libita ay manggagawa rin po ng Diyos yan. Nilagpasan itong taong kailangan ng tulong. Pero tatandaan natin yung huli, mga kapatid, na dumaan, ang mabuting Samaritan, inalalayan po yung mamamatay na at pinadala niya sa pagamutan. At ang sabi niya dun sa tinuluyan, mga kapatid, it's an inn where he has to pay for the additional expenses that will be incurred by the patient. Siya po ang sumagot sa taong dapat napatay na. The priest passed the other side. The Levites saw him, mga kapatid, but passed him also. Nilagpasan. But the Good Samaritan had compassion. Siya po yung nagkaroon ng awa. At yan po yung bilin, tama ba? Be merciful as God is merciful. Nagkaroon po siya ng awa at kanyang dinala sa kinauukulan itong may sakit na to para ipagamot. In verse 36, ask a question. Meron pong tanong para sa atin ngayon at dapat natin sagutin ang katanungan ito. Ano ang inyong opinion dito sa tatlong tao na dumaan sa parehong daanan, nasumpungan itong kawawang mamamatay na? Sino sa kanila ang sa tingin ninyo, sa inyong opinion, ang tunay na kapitbahay at may malasakit sa taong ito?
Verse 37, mga kapatid, says, He that had showed mercy. Sa tatlong ito, sino ba ang may malasakit? Ay yung tao nagbigay pansin at nagbigay ng tulong, ayuda, dahil naawa siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Jesus then said, ayun po, matapos natin masabi na ito palang ng awa ang siyang talagang may malasakit sa taong ito, anong sabi ni Kristo, mga kapatid? May sinabi pa siya na dapat gawin. And Jesus said in the same verse 37, Go and do likewise. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Ang daming halimbawa na meron tayo para tayo, mga kapatid, ay maging tao ng malasakit at pagmamahal at yung tinatawag na pagdamay sa ating mga kapwa kung kailangan nila talaga ng alalay. Lucas 7:1 hanggang 10. Luke 7:1 to 10, it says, the centurion cared for his servant. Ito naman, sundalo, na meron po siyang empleyado na nagkasakit. The Roman officer servant was about to die. May sakit na naman po, mga kapatid. Ang mga kaso dito, may sakit, malapit na mamatay, etc. Mga pasyente. At ito po, yung empleyado ng sundalo. Ang sabi po rito, he cared for the servant. That in verse 3, mga kapatid, it states that he sent elders to ask for Jesus' favor. Humingi siya, mga kapatid, ng pabor dahil hindi siya makadirekta kay Jesus. Merong mga elders na malapit kay Jesus, yun po ang nilapitan niya para ipabatid ang kanyang request na humihingi siya ng pabor sa ating Panginoong Jesus para mapagaling ng Panginoon ang kanyang tao o ang kanyang servant. And that he sent elders to ask for Jesus' favor. The centurion, who is said to be a proselyte, because of, in verse 5, that pointed to his being a synagogue builder. Ay, ito palang sundalo, mga kapatid, ay malapit na talaga sa Diyos. At siya po ang nagsusuporta ng mga pagpapatayo ng mga sinagoga, na mga templo para sa pagsamba sa tunay na Diyos. So he is a sympathizer of God, mga kapatid. At ngayon ay lumalapit siya sa ating Panginoon. And mga kapatid, hindi po siya nagpakita ng pagmamalaki at pagmamataas. Nung siya po'y lumapit sa Lord, lumapit siya na may pagpapakumbaba. O ilan sa atin kung lalapit sa Lord, minsan ay napakataas na at hindi mo na maabot ang iyong sarili. Kailangan, mga kapatid, kung lalapit tayo sa Diyos at may kailangan tayo sa Kanya at hihingi tayo ng pabor, tulad ng centurion na ito, nagpakumbaba siya. Humbly, mga kapatid, lumapit siya at adding to it faith. Dinagdagan niya ng pagpapakumbaba ang may pananalig na nga siya sa Diyos. At ano po ang naging resulta in verse 10? Sabi po, which led to the healing of the servant. Pinagaling na naman po ng Diyos ang taong may sakit dahil sa malasakit ng amo na ito na sundalo pa. Faith wasn't exactly the only ingredient in the healing of this servant. Care was also present. Hindi po talaga pwede na sasabihin mo, may pananalig na ako, may pananampalataya na ako, sapat na ito. Hindi po. Kailangan kaalinsabay ng pananalig mo, kaalinsabay sa paniniwala mo, yung tinatawag na pagmamalasakit sa kapwa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. As faith and care should go hand in hand. Kailangan itong pananalig at pagkaroon ng burden at pagdamay at pag-aasikaso at pagbibigay pansin sa ating kapwa go hand in hand with our faith in the Lord. In the book of Esther, mga kapatid, 4:1-17, Esther, the queen, cared for her own people. O sana, mga kapatid, ganito lahat ang maboto natin sa eleksyon 2025. Tulad ni Esther, una, may takot sa Diyos. Pangalawa, meron pong malasakit
sa kanyang kababayan. Haman instigated a hate campaign against the Jews. Oh, how common. Napakaraming galit sa mga Hudyo. At nagtataka tayo pero totoo, sa panahon pa ng Old Testament, where I get this story about Esther, meron na pong mga tao na gumagawa ng pamamaraan para patayin, puksain, burahin ang lahi ng Israel sa lupang ito. Si Haman handang magbayad, at kung gusto niyo tingnan kung magkano, kasi yun po ang ginagawa natin, gusto natin makita magkano, how much, HM, di ba? Itong magandang bibilihin, how much? Tapos yung sabi dun sa susunod up, yung mga ganun nakikita ko sa internet. Dito naman mga kapatid, makikita nyo yan mga kapatid in Esther 3:9. Isang tao, ang sabi niya, sa Haring Ahasuerus, King Ahasuerus, if you don't mind, if you will allow it, allow me to pay this much to destroy these strange people. Hindi pa direkta, medyo paligoy-ligoy pa, political ang kanyang statement para makalusot siya sa gusto niyang mangyari. Ako ang magbabayad sa mga taong pupuksa sa lahi nila. O kung ikaw yung hari at meron namang tao raw na parang kaiba sa lahi nila King Ahasuerus, yung mga Persians, modern day Iran, wala akong gagastusin, mapupuksa pa kaaway ko, good deal. Kaya itong si Haman, sabi niya, I will pay 91 million. Of course, yung presyo ngayon, pinag-usapan. Kasi yung halaga na binayad niya, ang halaga ngayon, 91 million pesos po. Of course, $5 million kung dolyar. Pero sa peso, 91 million para puksain ang Israel. But Esther, at the reminder of Mordecai, anak po si Esther ng kapatid ni Mordecai. Kaya ang sabi ng ilan, Uncle Mordecai. Uncle raw po nito ni Esther. Pero ang kapatid ni Mordecai, bali may anak, ang anak si Esther. Kaya nung nawala yung tunay na parents ni Esther, si Mordecai na ang nag-alaga sa kanya. So that she was encouraged, mga kapatid, by Mardocheo in Tagalog, that she was to urge the king, ang kanyang asawa, to spare the Jews in verse 16. Gumawa ka ng paraan, Esther. Asawa mo naman yung hari. Merong plot na papatayin ng ating mga kababayan. At ikaw naman nasa palasyo. Urge the king not to do that. In verse 16, Esther, feeling the urgency to approach the king in a most inappropriate time. Dahil sa batas, mga kapatid, sa palasyo, ikaw na babae, hindi ka pwede basta-basta bubulaga sa presensya ng hari at na hindi ka pinatatawag. Binibigyan ka ng senyas na ihahabot sa iyo yung setro ng hari para sabihin, pwede ka nang pumasok sa aking presensya. Pag hindi ka naman pinapatawag at bumulaga ka ron, pwede mong ikamatay yun. Dahil sasabihin ng hari, hindi naman kita pinatatawag, ay pwede kang hatulang mamatay. Pero mga kapatid, anong sabi ni Queen Esther? Dahil ang kanyang kababayan na ay nalalagay na sa balag ng panganib, ang sabi niya, if I perish, I perish. Have you read that? Sinabi niya, kung ako may mapahamak, ay mapahamak na. Mga kapatid, mga kaibigan, what kind of a queen, what kind of a leader, Esther, willing to die for her countrymen. Esther eventually reversed Haman's decrees, thereby saving his people, also punishing Haman to be hanged at the guillotine. Alam niyo, gumawa na po ng kung saan ibibitayin si Mardocheo, si Mordecai. Ang nangyari, mga kapatid, dahil si Esther lumapit sa hari
at kagulat-gulat nung siya'y lumapit sa hari na hindi naman pinatatawag, hindi siya nagalit. O mga kapatid, kaibigan, at isa nga pa lang naalala kong mensahe dun sa anibersaryo ng ating Pastor Jojo, Pastor Saldi Perez, mga kapatid, tungkol din dito kasi ang kanilang pinag-usapan, ang kanyang sinabi ay, kung ikaw ay susuway sa tao, walang problema, basta hindi mo sinuway ang Diyos. Tama ba? Sinuway niya yung hari, hindi naman nagalit yung hari. Napansin ng hari, kaya mo siguro ako sinuway, importante yung paglapit mo sa akin, okay lang. Pero hindi handa sumuway si Esther sa Diyos. Yun ang importante. Nakukuha niyo mga kapatid? Gusto natin minsan sumunod sa batas. Sa Diyos, hindi ka naman sumusunod. Para ka na maging masunuri sa batas. Dapat parehas. Sumunod ka sa batas, sumunod ka sa Diyos. Pero sa pagkakataon na kailangan minsan sumuway sa batas ng tao, pwede rin. Huwag ka lang magkamali. Sumuway sa Diyos. Church, Esther exemplify the selfless example. Ayun. Sabihin mo sa iyong katabi, selfless. Iba po yan sa selfish. Malaking sabi rito mga kapatid, selfless example of devotion to the welfare of his people at the risk of her own life. In contrast, here are some example of wayward care exhibited. Kanina nakita nyo, narinig nyo ang napakaraming example ng paano tayo magkakaroon ng malasakit pagmamahal sa ating kapwa. Opposite nito, yung kabaligtaran nito, selfishness na. Nakuha nyo? Kanina selflessness, yung pagiging nagkakaroon ka ng malasakit sa iyong kapwa. You don't think of yourself because you know God will take care of you if you care for others. Right? How can you care for others if the Lord does not take care of you first? Una kanya nang inayos. Una kanya nang linigtas. Una kanya nang pinagaling. Una kanya nang binigyan ng mga benepisyo. Kaya tayo naman, natuto tayong magbigay rin dahil una tayong binigyan ng Panginoon. Natuto ka na magmahal dahil una tayong minahal ng Diyos. Ng isang pangalan ay pag-ibig. Diyos nga pangalan niya ay pag-ibig. Palakpakan po natin siya. Ito kabaliktaran naman. Nagkamali si Jonah. Si Jonah mga kapatid, in Jonah 4:1-11, Jonah cared for the gourd more than the people who have repented. Huwag po tayo magkakamali na ganito ang maging buhay natin. Ayaw kasi mga kapatid talaga, ayaw talaga magpunta sa Ninive itong si Jonah. Ang parang sa sarili niya, bakit ako pupunta dyan? Mga masasamang tao yan, mga wala ng pag-asa yan. Magpunta ka sa Ninive. Yun ang sabi ng Diyos. Mangaral ka sa kanila. Paano ka magpupunta sa isang lugar na mabubuti na yung tao? Anong dahilan pa para sila'y pangaralan kung sila naman hindi na kailangan pangaralan? Kaya kung napakasama ng mga tao at inutusan kita magpunta ron, magpunta ka. Kasi may dahilan. Gusto ko sila iligtas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pero mas mautak si Jonah sa Diyos. Alam natin sa kwento, nagbayad po. Hindi pagsunod sa Diyos. Katakataka. Propeta ng Lord to. Mangangaral ng Diyos. Ang tigas ng ulo. Ilan sa atin ang ganyan? Matigas ang ulo. Ang gagawa ng Diyos. Nagbayad pa. Saan? Palayo sa Ninive. Saan ba inuutos ka magpunta ng Diyos? Sa Ninive. Magpunta ka. Palayo. Oh, of course, alam nyo na nangyari mga kapatid. Nagkaroon po ng storm. Kagagawan ni Jonah.
Ang sabi ng mga tao, mga kapatid, yung mga siguro yung mga kasama, mga kapatid doon ng mga estibidor, yung mga nagmamaneho ng barko, ang sabi nila, o sige, mga nalangin tayo sa ating Diyos, baka sakali, pakinggan tayo, matigil itong grabing unos sa gitna ng dagat. Alam nyo, sagot ni Jonah, huwag na kayo mag-aksaya ng panahon. Ako ang dahilan kung bakit may bagyong ganito. Pagka ang tao nagkasala, may bagyong kasabay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niya na siya yung dahilan kaya meron siyang bagyo. Kaya sabi niya, itapon niyo na lang ako dito sa barko natin. At kagulat-gulat pero totoo. Nung tinapon po sa dagat itong si Jonah, biglang-bigla tumigil ang unos. At kasalinsabay, nung bago siya hindi ko alam kung bumagsak muna siya sa tubig, tsaka siya sinakmal ng napakalaking isda. Ang sabi ng iba, balyena. Ang balyena, mammal. Pero ang sabi ng Biblia, a big fish. Hindi ko alam kung malaking dorado o malaking, basta isda. Elder, tsaka na tayo mag-usap sa over coffee kung ano talaga yung lumunok kay Jonah. Basta ang alam natin, merong lumunok mga kapatid, linulo ng buhay si Jonah. 3 days and 3 nights biyahe patungo mga kapatid sa buhanginan ng Ninibe at biglang dumighay yung isda. Lumabas mga kapatid ng buhay si Jonah. Siyempre, nung ikaw ilang araw ka sa tiyan ng isda, ano kaya ang amoy mo ron? Diba? Lumabas ka dun sa buhanginan. Meron pa mga seaweed siguro yun, merong mga kung ang lansa-lansa mo. Kaya nung bumulaga siya ron, nakita siya ng mga tao. Sino to? Bakit siya pinaniwalaan sa kanyang mensahe? Ang mensahe niya, walang pag-asa. Ilang araw mula ngayon, gugunawin ng Diyos ang lugar na to. Oh, mga kapatid, kaibigan, kung ako makarinig ng ganong mensahe, pwede kong hindi paniwalaan. Bakit ako pangangaralan itong taong punong-puno na seaweed, amoy isda pa? Yung gutay-gutay na siguro yung damit niya noon no? Pero, yung nakarinig, naniwala. Ang may nagsabi ron, umabot sa hari. Pati yung hari na kumbinse. Ang sabi ng hari, ganun ba? Patawag lahat ng mga barangay captain, lahat ng tao, para mapaalam sa lahat ng tao, magsisi ayon sa sinabi ng mga ngaral galing dun sa dagat. Aba, nagsisi. Nag-ayuno pa. Nagsisi yung mga tao. Palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan nagsasabi tayo, walang kabuhay-buhay yung mensahe nitong pastor na to. Sino maliligtas? Hindi marunong sa homiletics, hermeneutics, sa mga tinatawag na mga ganito-ganyan. Hindi nag-Bible school. Sino may sabi? Basta pinadala ng Diyos, pakinggan natin. Ito, walang kapuso-puso para ligtas yung tao. Nagpadala lang ng yung parang judgment na After, is it 40 days, sabi niya, after ilang araw mula sa aking pagngangaral na to, gugunawin ng Diyos ang Ninibe. Asan yung pag-asa ron? That's judgment. Pero yung mga tao, tinanggap, pinaniwalaan, nagsisi, nag-ayuno pa. Anong sabi mga kapatid ng Bible? Balikan natin dito. Kasi pinag-usapan natin yung concern care, malasakit. Ano nangyari mga kapatid dito? In Jonah 3:10 or Jonah 4:1, Jonah was displeased increasingly. Siya po ay naghinakit ng mainam. Saan? Yung tao nagbago? Wala siyang pakialam dun. Kasi nung nainitan siya, naghanap siya ng lilim. At meron siyang lilim na nasumpungan. Itong lilim na to, yung parang gourd
Ang tawag, gourd. Ito yung inuluto natin pag gumagawa tayo ng pakbet. Yung murang yung parang kalabasa. Kamag-anak ng kalabasa. Gumagapang yung tanim na ito. Kaya yung kanyang dahon malapad. Kaya pag nainitan ka, pwede kang magpunta ron para may lilim. It just so happened, mga kapatid, a big worm consumed the gourd. Merong insekto o may caterpillar, whatever, kinain at natunaw at nawala. At yung init ng araw, nainitan masyado si Jonah. Ang sabi niya, na-disappoint siya. Ang tawag po dito, displeased increasingly. Kaya ang sabi ng Diyos, kinausap siya, anong klase kang tao? You care for the plant, and you did not care for the souls that repent from their sins and turn back again to me. Maling concern meron ang taong si Jonah. Concern pa siya dun sa namatay na halaman kesa sa taong nangangailangan ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wag sana masumpungan dito na merong isang tao mananampalataya sa lugar na ito na ang concern niya wala na po sa kaluluwa, wala na sa kapwa, kundi sa bagay, kayamanan, material, o dili kaya halaman pa. At huli, Luke 15:11-32, the elder son got envious, revealed a deep-seated self-centeredness. Ito naman po'y kwento ng alibhugang anak, na magkapatid sila, yung isa nagpunta sa ama, buhay pa yung ama, hiningi niya na yung kanyang mana. At nung siya ay nakatanggap ng mana niya, linustay niya ang kanyang mana hanggang wala na po siyang kaibigan dahil wala na po siyang pera. Sa material na mundong ito, wala kang pera, wala kang kwenta. Kaya ang sabi niya, manunumbalik na lang ako sa aking tatay, hihingi ng tawad. At kahit tanggapin niya ako bilang alipin na lang, papayag ako. Kasi kahihiyan ako sa aking pamilya. Kailan niya nalaman to? Nung tumunog na yung kanyang tiyan, wala na siya makain. At kanyang makakain, mga kapatid, aagawan niya pa yung mga baboy. Dahil siya na po yung papakain sa mga baboy, ang sabi niya, buti pa itong mga baboy, may kanin baboy. Wala ako makain. Biruin mo, umabot ka na sa ganong kalagayan. Aagawan mo pa ng pagkain yung mga baboy sa sobra mong gutom. Kaya sabi niya, hindi, manunumbalik ako sa aking ama, hihingi ako ng tawad. Habang siya'y papunta na sa kanyang tahanan ng kanyang ama, nakita siya from afar ng kanyang tatay, ay hindi na siya hinantay, umabot sa gate ng kanilang bahay. Tumakbo ang tatay upang salubungin ang anak na nanunumbalik. Ang sabi niya, ang anak kong patay, na sumpuhan kong buhay. Ang anak kong dapat wala na, ay nabuhay pa. Palakpakan natin. Grabe. Magandang istorya, di ba? Pero meron pong basher. Meron nag-react na negatibo. Yung kuya. Ang sabi niya, pa, anong ginagawa mo? Bakit may party? Hindi mo ba alam, anak? Yung kapatid mo, nanumbalik na. Patay pero ngayon buhay na. Kaya nga sabi po rito, deep-seated self-centeredness yung panganay. Bakit ako? Ayun, no? Yung salitang ako, pakinggan nyo. Bakit ako? Tay, hindi mo ako pinaghanda. Hindi mo ako pinaghanda ng papaitan. Goat kasi. O guya. Pinatay para sa handaan dun sa nagmanumbalik na kapatid. Kapatid, pasunurin. Hindi ako. Lahat ng gusto mo, tay, sinusunod ko. Wala kang problema sa akin. Hindi mo ako hinandaan ng handa para magkaroon kami ng party ng aking mga barkada. Makasarili. Iniisip niya, sarili niya lang. Hindi niya naisip, itong kapatid niya, patay na dapat. Wala na. Pero nanumbalik.
humihingi ng tawad. At yung ama na lang ang nagsabi, anak, huwag mong isipin na ikay gagawin kong katulong dito sa ating sariling tahanan. Ibabalik kita sa posisyon mo dati. Binigyan ng sing-sing, di ba? Tama ba? Naalala niyo yung kwento? Binigyan pa ng balabal eh. Kasi ang sabi niya, anak, maligo ka nga. Hindi na lang sinabi sa Bible siguro yun kasi nanggaling sa babuyan eh. Wala nang panahon maligo. Nagugutom na siya. Bumiyahe pa. Grabe pong body. Ano kayang amoy nun mga kapatid? Pero niyakap siya ng kanyang tatay. Buti na nanumbali ka anak. Pero yung kapatid, where is the care? Ang care ng kapatid, sarili niya. Huwag sana masilip sa atin yan. Kasi matuwid na po tayo mga kapatid. Hindi dahil tayo matuwid sa ating sarili. Because of grace, pinabanal na tayo ng Diyos. Pero baka umabot naman sa panahon na sobra kang banal, hindi ka na magkaroon ng care sa iba. Kailangan mga kapatid, umabot pa rin ang ating malasakit sa iba. Para sila rin maligtas. Sila rin makaramdam, makaranas ng ating kasiyahan sa ating pananalig sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Son, thou art with me. All that I have is thine. Anak, huwag kang ganyan. Lahat ng meron ako, meron ka. So lahat po ng saya sa tahanan nila, nararamdaman ng panganay, kaya wala siyang dahilan para humingi rin mga kapatid ng party dahil kung party lang pinag-usapan, araw-araw party po sa lugar nila dahil siya'y nasa tahanan ng Ama. Thy brother, however, is dead, but now alive, was lost, but now found. In closing, our greatest example, actually, when it comes to selflessness, is no other than Jesus Christ, our Lord. Magandang example itong yung narinig natin kanina, pero ang pinakamagandang ehemplo pa rin ang ating Panginoong Hesukristo pagdating sa pagmamalasakit. Matthew 18:11-14, and I will end with this. Tells of a lost sheep that Jesus sought after, leaving the 99 in safety. Huwag po kayo magkakamali, isipin, anong klaseng Panginoon si Jesus? Iniwan ng 99 para hanapin yung isang nawala. Iniwan niya yung 99 sa magandang kalagayan, in safety. Hindi niya iiwanan basta-basta para iwanan lang, hindi. Safe na po yung 99. Pero ang kanyang iniisip, ang kanyang care and concern, yung isang nawala. Isang tupang ligaw. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The one that got astray. Yung isang naligaw na tupa, kanya pang hinanap. Ganyang kabuti ang ating Lord. For it is not His will that even one should perish. Yan po ang tinitibok ng puso ng pastor ninyo. Ayaw ko rin na ni isa na kaluluwa mananampalataya dito sa ating samahan noong una hanggang ngayon ang mapariwara at mawala sa kaharian ng Diyos at mapunta sa sumpa. Jesus wants us to care like Him because ordinary care can be easily be given by sinners themselves. Tama ba? Yung mga sanlibutan, kaya rin naman nilang magmalasakit Nagbibigay rin naman sila ng charity Nagpapakain rin sila sa mga gutom, mga kapatid. Pero iba po tayo, mga kapatid. Hindi po tayo sinners, wika nga, dahil meron na tayong Savior. Pag sinabing sinners, ito yung mga taong nabubuhay sa kanilang sariling kalakasan lang. Umaasa sila, pag kahit mamatay sila, bahala na. Wala silang tagapagligtas tulad natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Iba tayo. We cannot afford to be insensitive. So let us all be like Christ in caring for someone today.